lipas na mga araw. Ano po? So sa ating pagpapatuloy ng ating pagpupuri sa Panginoon, tayo po ay umawit. Awitin po natin ang Wake the Song. Sa ating opening song, awitin po natin ang To God Be the Glory. Tayo po ay sama-samang tumayo. Glory,
Tayo po'y manikluhod sa atin pong panalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa langit, na siyang may-ari ng aming buhay at ng lahat ng bagay. Banal na Diyos, narito po ang iyong mga anak. Sama-sama po kami, nasasamba at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Igawad mo po ang iyong Santong Espiritu upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay kasang-ayon sa iyong banal na kalooban at kami, Panginoon, ay mamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling po namin, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran, hindi lamang sa lugar na ito, Panginoon, kundi sa buong mundo kung saan mayroong mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ng aming dakilang Diyos. Ang araw na ito, Panginoon, ay ipaalala mo po sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo na nagdiriwang sa araw na ito bilang napakahalagang araw na banal na iyo pong inilaan para po sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, nabigyan mo po ng kasigasigan ang mga kapatiran, bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maglilingkod na mayroong masayang puso sa iyo, Panginoon. Amin pong hinihiling, Panginoon, narito po ang mayroong mga tungkulin, dakilang Diyos na siya pong iyong binigyan ng pagkakataon para magbahagi ng tinapay ng buhay. Tulungan mo po, ipagaloob mo po ang iyong karunungan, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kaalaman upang maibahagi sa amin ang tinapay ng buhay upang ito ay aming maisakabuhayan, Panginoon. Malaki nawa itong pakinabang sa aming buhay, Panginoon, at sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa po namin kapiling sa pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo po sila na maunawaan nila ang nais mo po sa bawat buhay ng bawat tao na ikaw, Panginoon, ang siyang paglilingkuran ng bawat isa. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti po talaga ng Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo po ay narito sa bahay-sambahan. Sapagkat alam po natin na ang iba natin mga kapatid ay maaaring nasa banig ng karamdaman o kaya naman po ay busy sa pagtatrabaho o kaya naman po ay maraming mga bagay na ginagawa sila na nakakaligtaan nila na ang araw na ito ay ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kaya po napakabuti talaga sapagkat tayo po ay narito. Kung darating po ang Panginoon sa araw na ito, mabibilang po ang narito sa bahay-sambahan. Di ba po? Kaya po, maraming salamat sa Panginoon na bagamat tayo ay maraming mga challenges na dinaanan nitong nakaraang linggo ay tayo po ay nakangiti. Napakasarap pong tingnan ni Sister Salazar sa napakaganda niyang ngiti. Alam niyo po, nakakatanggal ng worries, pag-aalala. Di ba, ma'am? Nakakatanggal ng problema kung ang bawat isa sa atin ay makikita ang inyong ngiti. Ano po? Si nanay, oh. Talaga naman, nakikita ko ang kanyang mga ipin. Kaya talagang napakasarap po. Ano po? Na pag tayo ay ngumiti, ay nakalabas ang ating mga ipin. Ayan. Pag wala pong ipin, ay mas magandang tingnan. Okay, si Nanay Aklon din. So, ngayon po talaga ay tayo ay magpasalamat sapagkat kasama natin ang ating buong pamilya. Ayan, kumpleto po. Ang ating mga anak, ang ating mga magulang ay kasama natin sa umagang ito. Nais ko pong ipakilala ang may mga bahagi. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan
ay ang inyo pong likod at ako din po ang inyong presider, si Sister Hansel Iligua. At ang nanguna po sa ating opening prayer, si Brother George. At susundan po ito ng isang napakagandang mensahe sa pag-awit na ipagkakaloob po sa atin ng Ranes family. At ang promotional talk, susundan naman po ng promotional talk ni Sister Alanis Terrado. Ayan, okay, yan po. And ang ating pong lesson review ay by care group. Ayan. Bagamat po hindi po natin kasama ngayon ang ating head sa ating Sabbath School na si Sister Luna, sapagkat ang pagkakaalam ko po ay siya po ay nasa seminar. So, ang meron naman po tayo ay programa sapagkat itong seminar na to ay makakatulong para mas lalong gumanda ang ating Sabbath School worship. Ano po? So, muli po mga kapatid, Happy Sabbath, lalo't higit ang ating mga bisita. Meron tayong mga bisita doon sa likod ni Sister Salazar, yung mga chikiting. Welcome kayo dito sa Rampano Church. Meron pa po ba ako nakaligtaan na bisita? Ayan, lahat po tayo ay wini-welcome natin ang bawat isa sa atin. At after po ng ating humabol ang ating mission spotlight, ay after po ng promotional talk ay ang mission spotlight ni Sister Alchin Mascardo. Ayan po ang ating programa para po sa ating Sabbath School worship. Stand
So yan, isang magandang umaga sa ating lahat at happy Sabbath. So amen po ba mga kapatid? So napakaganda po ng mensahe ng awit na sinasabi doon na dahil tunay na buhay sa Tagalog version ay buhay si Kristo, napawi na ang takot ko or yung takot natin at alam natin na hawak ng Panginoon yung ating kinabukasan. At sa umaga pong ito ay bago po tayo magsisimula sa mensahe na nais iparating ng ating Panginoon, inaanyayahan ko muna na tayo po muna ay panandaliang yumuko para po sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aaral muli ng inyong mga banal na salita. Amin pong dalangin, nanawa ang mga mensaheng ito ay tulungan na ito ay may pahayag na ayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, nanawa ito po ay maipahayag ng malinaw sa bawat isa sa amin upang ang mga mensaheng ito ay maging dagdag kalakasan, katatagan at ganoon din po Ama ay magiging sandigan namin ang mga salitang ito sa mga pagharap sa mga pagsubok. At salamat po muli sa inyong kabutihan na patuloy naming nararanasan at humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang mensahe po ngayon sa promotion ay investment. Pero nalito po yata yung nagbigay po sa akin at sabi niya ngayon ay evangelism. Pero good thing po dahil ang nai-prepare ko ay parang connected din po siya sa investment. So pagpaumanhin po ninyo mga kapatid at hindi ko rin po masyadong alam yung about po sa arrangement po ng sa promotion dahil doon po sa church namin ay hindi po namin masyado pong nasusunod. So, lahat po tayo, alam po natin na ang Panginoon ay nag-command or tumawag sa atin na sinabi niya na ipahayag natin ang salita ng Panginoon or yung i-preach natin yung gospel sa buong mundo. Yan po ay mababasa sa Mark 16 verse 15 na sinabi, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." So, ayun po yung sinabi ng ating Panginoon. Kung atin pong iisipin na ang pagpipreach ay misyon, parang misyon, pero ito ay higit pa sa isang tungkulin. At ito ay, yun na nga sabi, ay tawag sa atin ng Panginoon. At tayo ay maswerte bilang mga mananampalataya na tayo ay naging bahagi or magiging bahagi ng pag-preach ng gospel or tayo ay isa sa mga tinawagan ng Panginoon para ipahayag ang mga salitang ito sa buong mundo. At alam naman po nating lahat na bawat isa sa atin ay nakaranas or naka-experience na tayo ng mga pag-preach ng gospel. So tulad po niyan yung mga part na rin yung pagbabahay-bahay, yung house visitation po natin, yung pagbibigay ng mga aklat, yung Voice of Youth or Crusade, at meron pang iba na hindi ko na mabanggit. Ngayon, atin pong titingnan, ano po ba yung mga posibleng rason bakit mayroong mga part or may mga pagkakataon na meron tayong mai-encounter na bawat isa sa atin, minsan, personally ako minsan na-experience ko na parang natatakot tayong mag-join sa mga ministry. So, meron po ditong palagay ay dalawang rason. So, una po ay sa atin na minsan may mga likas na mahiyain po. Nahihiya na mag-join, makipag-communicate or mag-join sa ministry. At yung pangalawa po ay madalas ko rin pong naririnig na sa sinasabi na, ay hindi po ako magaling sa Bible, ay hindi po ako magaling magsalita. Yun po yung minsang ibang reason. Pero kung matatandaan po natin doon sa Old Testament, yung kwento po ni Moses, di ba po? Kung ating titingnan, sinabi niya rin sa Panginoon na wala po siyang alam or yung hindi niya po
kaya yung, kasi nga 'di ba po ay inatasan siya ng Panginoon na siya yung mag-lead para ilabas yung kanyang bayan doon sa Ehipto. So sabi ng Panginoon doon po sa Exodo 4 verse 12, ngayon nga yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. So kung tayo, nung panahon ni Moses ay sinabi niya na hindi niya kaya, pero pinangako ng Panginoon na, sabi niya, pumunta ka, at parang yung minimi ng Panginoon, ako na yung bahala sa mga sasabihin mo. Ako na yung bahala sa iyo. So, ipinangako yun ng Panginoon kay Moses. At kung makikita natin yung mga susunod na kwento ni Moses, ay tunay na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, hindi pinabayaan ng Panginoon si Moses. Paano po tayo din? So ipinangako ng Panginoon yun kay Moses at ipapangako or ipinapangako pa rin ng Panginoon yun hanggang ngayon. So kung tayo ay nag-aalangan na sasabihin natin hindi tayo magaling sa Biblia, hindi tayo magaling magsalita, ay meron pong ibang mga paraan. At yun, yung pag-aawit or simpleng pagkukumusta or isang part na yung pag-share natin ng mga personal testimony natin sa ating buhay. At meron pa po dito na sinabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, at siya'y nagsasabi sa akin. So ito ay yung si Pablo, or na sinabi niya, sinabi ni Pablo na sinabi sa kanya ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri ng may malaking kagalakan sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. So, sa bagong tipan ay yun, ipinangako rin or ng Panginoon kay Pablo yung parang term na katulad ng ipinangako ng Panginoon kay Moses, na sinabi ng Panginoon, ang aking biyaya, or sa English ay, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So, kung yung ating kahinaan na sinasabi natin hindi na natin kaya, pero yung Panginoon ay nangako, or sinabi na ng Panginoon sa bagong tipan, na yung biyaya niya ay sapat para sa atin, para yung kahinaan natin ay mapunan. Kung ano man yung kahinaan natin, yung Panginoon yung magpupuno nun, para yung minsan po yung masasabi natin na hindi natin to kayang gawin, pero pagdating nandun na tayo sa part, ay nagawa kong mag-share, nagawa kong mag-Bible study sa mga hindi pa nakakaalam or interested na makilala yung Panginoon natin. At alam din po ba natin na sa pag-share natin ng gospel ay meron din po yung parang balik sa atin or meron din tayong makukuha doon. So, una na po dito ay yung magkakaroon tayo ng mas malakas na pananampalataya. So, sa akin po personally, may na-experience po ko na hindi po ganun kalakas yung faith ko. Pero pag nandun po ako sa ministry, parang lalo po siyang malakas at lalo po akong nagiging matibay. At meron din po na minsan, mas lalong lumalakas yung faith po natin dahil, di ba po, pag nagba-Bible study, hindi naman po natin yun basta ma-share. So, syempre, minsan ay nire-review po natin yun. So, doon mas tayo rin po ay unang nakakaunawa dun sa mga mensahe at nagiging paraan yun para mas lalo pong lumakas yung ating pananampalataya. At sumunod po ay yung constant prayer. So kung nagiging mas mapanalanginin po tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay o sa araw-araw nating ginagawa o kung pang ilang beses tayong nananalangin, mas lalo po tayo nagiging mapanalanginin kapag nandun po tayo sa ministry. Diba po, bago tayo lalabas dun sa ating kung saan tayo or aalis para magtungo sa lugar na pupuntahan natin, ay magpipray tayo pagdating po natin bago po tayo kakatok sa mga pintuan ng ating mga kaibigan, ay tayo rin po ay nagpipray. So doon po ay mas marami pong panalangin
yung ating nagagawa. At ganun din po ay nagkakaroon tayong pangatlo ng intimacy with God or more closer. So mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon dahil nararanasan natin na yung Panginoon ay kasama natin sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Yun po yung isa sa naalala kong experience namin nung kami po ay nag-literature evangelist na yung Panginoon ay talagang hindi po kami pinababayaan at lagi nararamdaman namin na lagi po namin siyang kasama na kahit na may mga challenges dun sa mga lugar na pupuntahan namin, tinutulungan kami ng Panginoon para masolusyonan yung mga bagay na iyon. At sumunod po ay character building. O yun na po, yung mas lalo po tayo nagiging matiisin. Minsan, naiisip nating pag magmi-ministry, minsan mararamdaman natin yung mapapagod po tayo kasi nga po syempre yun po yung normal na nararamdaman ng ating katawan. Nahihirapan po tayo, pero yung Panginoon, mas lalo po tayo nagiging matiisin dahil willing tayo na mag-serve at i-preach yung gospel ng ating Panginoon. Na minsan meron po yung sa amin na yung kahit 10 na kaming mag-uwi galing sa Voice of Youth, tapos yung time na yon magkakaroon pa kami ng evaluation kung ano yung mga natutunan namin. So, maghahaba pa po siya ng oras. So, minsan po ay parang naaantok na. Pero, dahil nga po, gusto natin gumawa sa gawain ng Panginoon ay nagiging matiisin po tayo. At sumunod po ay yung, doon na po natin, yung, ilan na to siya? Yung panglima po ay doon natin mas lalong nakikita kung gaano po kabuti yung Panginoon. Yun na nga po yung nasabi ko na mas lalo po tayong napapalapit sa Panginoon at mas lalo nating na-appreciate yung kabutihan po ng Panginoon. Na sa pang-araw-araw, ano man po yung mga struggle na nararanasan natin during sa ministry na ating, kung saan man po tayo na klase ng ministry, ay lalo po nating nararanasan na napakabuti ng Panginoon dahil na-survive, napakabuti ng Panginoon dahil yung mga bagay na dapat imposible pero nagagawa at nangyari dahil sa kalooban ng Panginoon. At dahil yun na ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nawawala. At yun na nga po, sa ating mga kapatid ay makikita po natin na mayroong magandang tayong makukuha or magagawa pag tayo ay nandun or merong babalik sa atin pag tayo po ay nandun sa ministry or nandun tayo sa gawain ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi tinatanong yung ating pagka-perfecto dahil syempre hindi po talaga tayo perfect. Pero inaas ng Panginoon yung availability natin na willing tayong mag-go. Dapat sana na kapag tinawagan tayo ng Panginoon, yung masasagot natin ay yung nakalagay sa Isaiah 6 verse 18. Na sinabi, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So dapat, sana ay patuloy na anuman yung, nandun yung mga weakness natin, nandun yung mga bagay na nag-aalangan tayo para mag-go sa ministry, pero dapat yun dahil nandun tayo sa ministry, yun ay nakikita na hindi tayo perfect, pero hindi yun hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng Panginoon na tayo ay willing na mag-go, mag-invest tayo na mag-join, mag-join at gumawa sa kanyang gawain. At lagi nating isipin na kahit na sabihin nating masasabi nating mahiyain tayo or hindi tayo magaling sa ministry, pero sabi, but remember, God provide the word when you provide your feet. So, yung Panginoon ay magpo-provide ng mga salita, yun na po yung pinangako niya dun sa Exodus 4 verse 12, na ipo-provide niya yung mga salita, basta handa lang tayo na i-provide yung ating mga paa na mag-go sa ministry or sa gawain ng Panginoon. And sabi ay yung
sinasabi na God will provide. So ano man po yung, yung iniisip nating kulang or wala, ang Panginoon na po yung magpo-provide ng mga bagay na iyon. At wag na nating laging sabihin na I can't or hindi ko kayang gawin yan or hindi ko magagawa yan, kundi sabihin nating na He can. So kung hindi natin kaya, sa tulong ng Panginoon ay kakayanin natin. So sabi nga po dun sa Proverbs 3 verse 5 na wag tayong, ano nga niya siya? Nakalimutan ko yung ano niya. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, with all your thine heart, and lean not unto your own understanding. So, kung iniisip natin na tayo nga ay mahina, marami tayong kakulangan, magtiwala tayo sa Panginoon. At sabi nga doon sa, isa pa, sa Jeremiah, ang sabi po dun sa Jeremiah 17:7, Blessed, or si Tagalog, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So, kung palagay natin mahina tayo para sa gumawa sa ministry, magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat tayo ay magiging mapalad kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. So, sa huli, ay tayo mga kapatid nawa ay magkaroon tayo ng, although nandun yung mga part na may mga mahirap nating gawin dahil may mga rason, pero i-try natin na i-open yung ating puso, yung ating mga paa, at yung ating lakas para sa gawain ng Panginoon. I-invest natin ang ating mga sarili na tayo ay gumawa sa misyon or tawag ng Panginoon sa atin. Salamat po nawa sa mensaheng ito ay meron pong tayong natutunan na makapagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Yun lamang po. Magandang umaga po at happy Sabat po sa ating lahat. Ang part ko po ngayong umaga ay ang ating pansanlibutan ulat. Ang pamagat po ng ating Mission Spotlight ay Land Bought Twice. Binili ang lupa ng 2 pesos. Ito po ay kwento mula sa Democratic Republic of Congo at ito po ay nangyari sa isang Adventist University of Lukanga in Lubero. So, sa lugar po ng Africa, meron pong isang militia or grupo ng tribo na ang pangalan po ay Maymay. So, yung Maymay po ay ang Maymay name po ay galing po siya sa Swahili word na ang meaning ay water. At naniniwala po na yung membro ng maliit na grupo na ito na kapag sila po ay na-sprinkled ng water before po sila sasabak or before sila may gagawin na something, ay ni-sprinkled po sila ng water at sila daw po ay hindi tatablan ng bullets. So, yun po yung paniniwala ng Maymay Group. On March 18, 2001, mayroong mga armadong mga tao na pumasok sa campus ng Adventist University of Lukanga. So, itong mga Maymay fighter, ito po yung mga Maymay fighters. So, they assaulted staff members and they attacked students at the Adventist University of Lukanga. Then after they assaulted po yung mga staff ay kumuha or kinidnap pa nila yung 3 student
at umalis sila at pumunta sila papunta sa Neruzunza Hill, na kung saan yung iba nilang mga kasama ay nagaantay. So, in-interrogate nila yung mga estudyante na yon at pinilit nila na yung university na pinagkakatayuan yung university na yung lupain na pinagkakatayuan ng university ay hindi sa kanila at ginagamit nila yon illegally. Although, yung university po ay bagong tayo pa lang or bagong tatag noong 3 years ago, 1999, kasi story po na ito ay 2001. Yung Adventist Church po ay sa kanila na po talaga yung lupa na yon, dekada na. Kasi way back 1965, ang ZAR Union ay finound or tinatag po nila ang isang co-educational institution na called Institute Adventiste de Lucanga. Or ito po yung pangalan ng university bago pa po naging Adventist University of Lucanga. And yung maraming mga estudyante na yung nag-aral doon for the past 36 years. So bago pa naging Adventist University noong 1999, meron nang naunang pag-aaral doon noong 1965. So ang lupain po na yon ay nasa Adventist Church na po. Amid the interrogation, sabi nung isang Maymay fighters, kapag hindi niyo kayo umamin or hindi niyo sinabi na illegally occupant pa kayo, ay babarilin ko kayo. Then, amid po doon sa heated discussion, ay merong isang may isang kaguluhang nangyari. So, bigla pong nagkaroon ng isang malakas na ulan. So, di ba po kanina, na-mention ko na yung mga Maymay fighters, naniniwala po sila na sprinkled water ay magiging invincible po sila sa bullet. And knowing po na may malakas na ulan at matatanggal po sa kanila yung sprinkled water na iniwisik po sa kanila before yung event na yon, sila po ay nagkagulo para hindi po sila mabasa or matanggal yung mga in-sprinkled water sa kanila. So, dahil po sa kaguluhan na nangyari sa Maymay fighters, nag-scattered po yung Maymay fighters, parang hindi po sila nagkaroon ng order. Yung 3 estudyante na nakidnap po nila ay nakatakas. To this day, naniniwala po ang lahat, lalong-lalo na po ang mga nasa Adventist University, na ang Panginoon po ay may gagawan kung bakit nagkaroon po ng isang malakas na ulan para mailigtas po ang mga buhay ng 3 estudyante. Pero hindi lang po doon nagtatapos. The events of March 18 at patuloy po nilang pag-claim ng mga tribo na nasa paligid na hindi po lupa ng Adventist yun at illegally occupying po sila, ay ang university po, ang Adventist University ay nag-took step na sila para hindi na lalong lumala ang sitwasyon. So same year, nung nangyari, just a month lang po, ay 2 months after the Hillside incident nung May, the Seventh-day Adventist Church, nag-agree sila na magbayad sila sa lahat ng pamilya doon na nagkiklaim na sa kanila yung lupa for a second time. Para hindi na daw po mag-escalate yung problem. So yung ganung usapan ay na ibalik po yung kapayapaan between sa church at nung sa mga tribo. So ati pong sasabihin na 2 beses na nagbayad yung Adventist yung University doon sa lupa na iyon. Katulad nga po ng pangyayari na yon, sinasabi po sa atin na ang Panginoon ay
binili rin po tayo ng 2 beses or 2 beses rin po tayong naging sa Panginoon. First is that He created humans and then He redeemed humans. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6 verse 20, "For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." So, just like the university can say of the land, "You are mine twice," God can say of us, "You are mine twice." Ito po ang panawagan sa atin. Become part of the story of the Adventist University of Lucanga by contributing to this quarter's 13th Sabbath offering, also known as the Quarterly Mission Project Offering. Currently, nursing school students are using the University Clinic's small laboratory for their research. This quarter's offering will help construct a building for the university's nursing school that will contain larger laboratories for its 5 fields of study: general nursing, midwifery, imaging, laboratory techniques, and pediatrics. Thank you for giving generously to this important project. Muli po, ito po ang ating mission spotlight for this Sabbath, and happy Sabbath po sa ating lahat. Tadako na po tayo sa ating lesson review. Ito po ay by care group. Magko-collect na rin po tayo ng ating offering by group at saka po ay mag-check ng ating mga attendance.